Ito na ang pinakahihintay ng lahat na magtatapat. Ang F2 at Creamline rivalry. Kada season ng PBL, ito rin ata ang inihintay ng mga fans na magtunggali. Pero sa pagkakataong ito, medyo napaaga ang kanilang pagtutuos. Kaya tara, ating tunghayan ang mga dapat paghandaan ng bawat kupunan. Pero bago pa man ang lahat, huwag mo namang kalimutang mag-subscribe at i-spike ang notification bell para lagi kang updated sa mga valuable ganap. F2 Logistics at Creamline Cool Smushers ay napaaga at narisked ang kanilang sanang pagtutuos. Kaya sa November 14, alas 6 ng gabi, nagaganapin sa Smart Araneta Coliseum ang updated date sa kanilang bakbakan. Ang bakbakan na ito ay di tulad noon. May mga pagbabago tulad na lamang ng kulang-kulang na mga key players. Kaya para sa akin, di muna ako mag-e-expect ng matinding bakbakan dahil marami ang kulang sa dalawang kupunan. Sa ngayon, nangunguna pa rin ang Creamline at may 5 panalo at wala pang talong record. Napagtagumpayan nilang mairaos ang nakaka-intense at nakakahingal na bakbakan kontra sa Petrogas na umabot ng 5-setter match. Kaya sila pa rin ngayon ang nananatiling undefeated. Habang ang F2 ay may 4 ng panalo at 2 na ang talong record at nasa pang-6 na ito sa pwesto at ang mga nakatalo sa F2 ay ang kupunang Petrogas at Akari. Noon pa man ay mahigpit ng magkaribal ang F2 at Creamline dahil nagkaroon na rin kasi ito ng pagkakataon na natalo ng F2 ang undefeated na Cool Smushers sa All-Filipino Conference Elimination Round noong February 2023. Kaya magiging palaisipan ito sa lahat kung magsasanib pwersa na ba ang Cargo Movers this time at ipapasok si Myla Pablo at Kiana D. Ano sa palagay nyo? Samantala, kung ang Creamline ay walang Gia-Sed connection, ganun din naman ang F2. Marami ang injured sa kanila, lalong-lalo na si Kiana D at Myla Pablo. Gayunpaman, tuloy pa rin ang bakbakan, lalo't umaariba pa rin ang champion caliber na si Ivy Lacsina at pang-4 sa top scorer as of November 9, 2023 at nakapagtala ng 96 points. Habang ang beauty queen na si MG Gumabaw ay nakapagtala ng 91 points at nasa pang-7 pwesto ito sa top scorer. Pero pagdating naman sa top spiker, nasa pang-2 pwesto naman si MG at nakapagtala ito ng 43.92 success rate. Si MG ay isang bench player ng Creamline na ngayon ay umaarangkada sa opensa. Habang si Julina de la Cruz naman ang maaasahan ng F2 pagdating sa opensa. Nasa pang-7 pwesto ito at nakapagtala ng 34.03 success rate. Ang dalawa ay galing kay Coach Romil de Jesus pero sa magkaibang panahon. Pahihirapan naman ni Ivy Lacsina ang mga spiker ng Creamline dahil sa kanyang pambihirang net defense dahil siya ngayon ang nangunguna sa best blocker at nakapagtala ng 0.68 average block by set. Pero alam naman natin na attacking team talaga ang Creamline. Pero ano kaya ang adjustment ni Coach Sherwin dito? Pagdating naman sa best server, di nagpapatalo si Aragalang dyan na pumapangalawa sa pwesto at nakapagtala ng 0.45 average ace by set. At ang walang kupas na si Don Macandili, kahit na injured ay nananatili pa ring pasok sa best diggers at pumapangatlo sa pwesto at nakapagtala ng 3.36 average digs by set. Habang si De Jesus ay nasa 8 pwesto at nakapagtala ng 3.0 average digs by set. At kung pag-uusapan ang best receive ay nasa pang-4 naman si Julina de la Cruz at nakapagtala ng 31.78 efficiency. Mukhang walang masyadong pasok sa mga binanggit ang Creamline Pero ang pumalit naman kay Gia de Guzman na si Cal Negrito ay nasa pang-3 pwesto naman ito sa best setter at nakapagtala ng 4.53 average by set. Habang si Mars Alba ay pasok sa top 10 at nakapagtala ng 2.27 average by set. Dito na talaga magkakatalo sa decision making. Makakaya kayang paganahin ni Cal Negrito ang kanyang mga spikers at middle blockers? At ano sa palagay nyo? Aabutin kaya ito sa 5-setter match? O wawalisin lang ng Creamline ang F2? O gugulatin ng F2 ang Creamline ng matinding bakbakan katulad ng ginawa nila noon? Ano sa palagay mo? Hey Siri! I love you! She's giving her friends a room here in our hotel. And there's
a big ref, 2 doors, and the first floor